Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang namatay. Wow, 30,000. Ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman, speaking ito pa mga kababayan ang isa sa kakaharaping asunto ni BBM kapag bababa na siya. Dahil mahahabol siya dito mga kababayan sa pagpapadala niya kay PRRD sa Dahig. Sa Setyembre, marami na... Yes, si BBM, yan mga kababayan, pagbaba niyan, kung talagang papairal natin ang hustisya, mananagot yan mga kababayan. Kulong talaga yan. Kulong talaga yan. Apply sa criminal court registry para kilalanin na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. 300 daw andun na mga kababayan, voluntaryo para ikanta si Digong. Mga mga kababayan, mga witnesses. Na ang sabi pa ni Roque, in-sponsor pa daw mga kababayan ng Pilipinas. Diyos ko. Hindi na kayo nahiya. Kinidnap nyo na nga. Sabi nyo, hindi daw makikipag-cooperate mga kababayan, tapos in-sponsoran. Ha? Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Sabi ni BBM, tatapon daw ng pera sa ilog mga kababayan. Yan, BBM. Parang nagtatapon ka rin ng pera sa ilog. Mahigit 300 na ang nag-apply sa International Criminal... 300 lang? Sabi niyo, 30,000. 300 mga kababayan. Sige, gawin yung 3,000. Mas marami yan mga kababayan. Mas marami silang masasabit dyan. At ang unang-unang masasabit, yung star witness sila si Bato-Bato at Las Cañas ni Trililing mga kababayan. Court registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yan? Nabuhay yan? Ang sabi nyo, tsugi. Bakit? Mag-witness. Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Kasama mga kababayan, sa proseso ng si Torre. pag-ibig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparation Section. Kaya wag niyong sabihin mga kababayan na walang kinalaman dito si BBM. Dahil hindi mapafinalize ang kaso na ito mga kababayan at hindi mai-issuehan ng warrant of arrest sa PRRD kung walang Quadcom investigation na siyang ginamit ngayon ng ICC mga kababayan. At ang sabi ang mga investigators ng ICC pumunta sa Pilipinas, inisponsoran pa mga kababayan sa hotel na Tambaluslos. Para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga Diyan pa lang. Meron ng paglabag mga kababayan. Bias na ang ICC dyan. Alam niyang hindi pwede mga kababayan. Nakibahagi sa mga court proceeding. Kahit sa Bakit September palihim? 23 pa ang schedule ng confirmation of charges hearing ni FBRRD. Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng madugong alyansa ng mga bangag mga kababayan. Kabangagan yan. Mga nasira ang mga ulo dahil sa pulburon. War on drugs ng Duterte administration, umpisahan na ang trial. Sige. Matapos Gusto nga namin umpisahan na agad. Kayo na nagtatagal dyan. September pa. Mga animal. file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng Hindi binura. Kinlasify mga kababayan, not for public consumption. Ano ba itong media? Ano po sasabihin? impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na minumungkahi nilang pagdalhan kay Duterte. Redacted, meaning mga kababayan, not disclosed to the public. Tanging makikita lang ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang objections ng prosecution sa redacted receiving country ay either negligible o negotiable lang. Siyempre, Sino na naman to? Ito ang isa sa mga witness. galit. Galit, Yung ngipin mo parang magkagalit din sa isa't isa, Hindi nagsama-sama. Hindi gusto magkatabi mga kababayan. Galit. Galit. Kasi po, Ngiwi din. pinatayan niya kami ng mahal sa buhay. Ang tanong namin, talaga bang hindi gumamit ng pulburon? Hindi lumaban sa pulis? Kung hindi nyo pinasok yan, malamang buhay pa. Ito talagang mapapatunayan mga kababayan na, sige, hair follicle drug test natin ito. At dapat ibisigahan din yung mga kababayan, biktima ang sinasabi niya kung talagang wala yung kinalaman sa illegal na pulburon. Hindi, kung mayroon, siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili dahil pinasok na yan. At nagmamakaawa yung mga ibang namatay. Paano yung biktima?
Ngayon, mga kababayan, ang nagmamakaawa ay ang biktima. Ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ano yung mga biktima? Binigyan ng pagkakataong mabuhay. Tapos siya, humihingi siya ng pansamantalang paglaya habang hinihintay Mga sa salot, hustisya. mga kababayan. Tingin ng legal Jesus counsel Lord. ng mga biktima, delaying tactic na naman ito ng Duterte camp. Nakahanda na rin kasi Delay sila yung sa tactic. Bakit i-delay? Gusto nga namin mabilis na. Dahil wala naman talagang, mga kababayan, basihan. Akalain nyo, hindi nga umubra dito mga kababayan sa Pilipinas dahil ito mga estilo ni Trililing sa pagsasampa ng kaso mga kababayan, mga ebidensya using kanilang ginagawa-gawa na PowerPoint, mga Excel mga kababayan. Oh, Diyos ko. Common sense will tell you. Mga ungas, mahilig ba meke? dinig. Tiwala rin sila na handa na rin ang prosecution. Kuwento pa nila, August 3 nagsimula ang submission of application ng mga participating victims. Maaari Sige, kayo matapos na ng lahat. ICC ang Bakit hindi nyo gawin 30,000? Sabi nyo 30,000 ngayon, 300 na lang mga kababayan. pagproseso sa mga ito sa loob ng 2 linggo o isang Palusot pa nila represent lang. Represent? Ano ba talaga ang totoong figure kung meron man? Sino-sino ang mga ito kung meron man? Isang 15-year-old na anak ni Emily sa mga naging biktima ng EJK. Aniya, hindi siya natatakot na humarap at ipaglaban. Ikaw, mananangga. Pinalaki mo ba ng maayos ang anak mo? Paano kung talagang naugnay dyan sa mga kalakaran iyan? Ikaw rin ang dapat sisihin. Dapat ito nga ang dapat kasuhan siguro mga kababayan. Imbestigahan muna ito. Kung talagang na-involve ang batang iyon mga kababayan sa ganyang kalakaran. Negligence mga kababayan sa magulang. Pati child abuse, ganyan. ang hustisya para sa kanyang O anak. baka, imbestigahan din sila. Baka kasama sila. Sana maging kasama na rin namin sila sa Oo. Dapat ang mga masasamang tao, mga kababayan, makukulong, di ba? aming panawagan para sa hustisya sa mga mahal namin sa Sige, buhay. sige, salsal pa Kahit more. pa paano si Duterte, Ikaw, naubos na nga ngipin mga kababayan dahil, ewan na natin, kakangiwi mo ba? maayos ang higaan. Ang mga mahal namin sa buhay, nabubulok na sa sementeryo. Ikaw rin, nabubulok ka na rin. Buhay Hindi ka pa, namin bulok na. makakausap kahit kailan. Kaya sana, maintindihan nila kung ano yung Huwag niyong nararamdaman. sirain ang mga inosente. Yan lang. Ano bang ebidensya mo? Dapat sinampahan mo dito ng kaso si Digong. Nagsampa ka ba? Ginagamit na naman ito mga kababayan. Di ba mahilig sila sa mga suhulan daw. Malamang sa malamang ginagamit na naman ito. Wala ng mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang Wow, namatay 30,000. Oh, Diyos ko mga kababayan, hanggang ngayon, naninindigan sila dyan sa kanilang fake news, mga kababayan. 30,000. Dyan nadali si Tatay Digong, mga kababayan, sa mga fake news niya, mga mainstream media. Kung 30,000, bakit 43 counts lang doon? Indirect pa na suspect si Tatay sa Digong. ilalim ng war on drugs ayon sa human rights groups. Ang termino ni Duterte Tingnan ang niyo. tinatayang 30,000 ang namatay sa ilalim ng war on drugs ayon sa human Kaungasan. rights groups. Dito na muna tayo mga kababayan. High blood tayo dyan. Anong sabi nito si Nakiti at Special si request niya is makita niya si Pulong, bakit ba puti na ang buhok niya mga kababayan? Puti na ang buhok ni Pulong, apat niyang anak. Ano na lang kayo si Tatay Digong mga kababayan? Sabi na white-haired na daw si Tatay Digong. Kagaya na rin kay Pulong. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Bastel? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na Hiling yun. ni Tatay Digong mga kababayan na magsama-sama ang 4 na anak niya doon sa Dahig. Kasi nag-open na rin siya ng Kadayawan doon and Tapos na, pinalo siguro, na Kadayawan. yung biyahe niya papunta dito. Ano naman pong napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun na. Manong nakaupo sa Pulong! sahig, nagmamag- Manong na ang buhok ni Pulong Sa mga akin kababayan. na lang ba? As usual. Kasi nag-crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niya, he's so gayny, pero he has a big heart for his family. So, Sabi niya mga kababayan, akala nyo lang na matapang ito si Pulong. Talagang imaheng matapang pero he has a big heart for his family. Nag-aral pa daw ng mga kababayan ay masahe, crash course, para pagbisita nila doon mga kababayan, mamassage niya si Tatay Digong. ayun, pagpasok ko, Panganay na anak mga kababayan iba talaga yung mga panganay mga kababayan dahil yan ang unang-unang anak ng mag-asawa. Diba? Unang-unang anak, mahal mo talaga. masahe sa papa namin si Manong Pulong and then
Si VP naman, she was briefing him sa mga updates, sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about Si politics VP Inday, middle child mga kababayan. kasi Kaya ang sabi ni Tatay Digong, huwag kayong magkapakumpiyansa dyan kay Inday. Ibang klase yan. Mas matindi pa yan sa akin. Iyan ang alpha ng pamilya. Middle child. syempre, that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control. Anong sabi po ni Ang sabi ni BBM kanina, nagtatapon ng pera. Tatapon lang daw ng pera mga kababayan sa ilog na puno ng buhaya. Para lang daw tinatapon ng pera mga kababayan sa ilog. Kulang na lang lagyan niya ng ilog na puno ang buhaya. Busok ang buhaya mga kababayan. Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, Mga tanong. may limits din sa pwede namin pag-usapan dun sa loob. Bawal And daw then, tungkol sa mga kababayan. family Tungkol sa matters, mga bilin niya sa amin magkakapatid. kaso. Of Bawal course, may pag-usapan. instruction siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero Eldest sabi son, si naman namin Manong. na, di bale, hintayin mo na lang si VM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can Sama-sama na sila, mga instruct us kababayan, sa ha? mga bilin mo sa amin apat. Apat. Can you share Matutupad anything na kung ang pangarap ni Tatay Hindi Digong. naman too personal. Ano naman, yun pa rin, Yun pa rin. the first thing talaga is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings and Bata pa to si Kitty mga kababayan ha. Malaki pa ang nito. Talagang future. Isang Duterte mga kababayan. Ngayon Kitty, enjoy mo pa ang childhood para siguro kapag ka na 30 plus, gagampanan na din niya mga kababayan ang responsibilidad ng isang Duterte. to look out for each other, Maligo din. Aligo! Uy, ang Malamig kasi dyan mga kababayan, baka hindi naliligo. kay wala ko kaligo na po drone kay isabayan ako si Papa. Hindi daw siya nakaligo ngayon mga kababayan dahil sinabayan niya ang kanyang tatay. Pero, in fairness, fresh na fresh pa rin si Kitty mga kababayan. Para ganado siya kay Gusto mo iligo? duha Pareho na silang walang ligo mga kababayan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, hindi rin daw naliligo doon madalas mga kababayan. way ligo. So yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Namataang magkakasama ang mga magkakapatid na Duterte sa Tumaas ang kilay ng mga bangag nito mga kababayan. Yung sa mga post ni Sara mga kababayan na magkakasama sila sa The Netherlands. bago bumisita sa ama nila. Si Baste na lang si kulang, dating Rodrigo Duterte. Baste! Sabay na Punta namasyal na! sa isang mall sina Vice President Sara Duterte. Inispoop pa niyan si dyan mga kababayan, Sandro. Napakita ko sa inyo. Boom! Tarat! Sandro! Congressman Pulong Duterte at Kit Long Duterte. po! Pulong. Hindi kasama si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nananatili siya sa Davao para sa Kadayawan Festival Basketball Tournament kung saan 4 na PBA teams ang sumali. Dati nang sinabi, Go ni na, Digong Baste! na gusto niyang makita ng sabay-sabay ang kanyang 4 Namimiss na kayo ni Tatay Digong. Hiniling ng kampo ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayan na ang si Kaufman, personal na lang Matutulis din ang ngipin ni Kaufman, palaya kay Duterte. Isang buwan ito bago ang kanyang confirmation of charges. Next month na mga kababayan. Sa Netherlands. Nandito ako sa Netherlands. Patawag me. Pinatawag kami ng aming ama. Tingali Siguro kinahanglan niya ibibigay ang bato ni na niya Darna. ang bato ni Darna. Kala natin bato ni Bibi. Ibibigay na ang bertud mga kababayan da. Jack and Poy na lang me. Jack and Poy na lang daw sila magkakapatid mga kababayan kung sino ang tatanggap ng bato. Magsuon. Kung kinsa ang tagapagmana ng bato. bato ni Darna. Gustong Darna! lumahok ng ilang biktima ng war on Ay, drugs ayan sa naman. pre-trial proceedings. Ayan na ng naman ang dating Pangulong kabulukan, Rodrigo mga kababayan. Duterte sa Criminal Court. Sa dokumentong inilabas ng ICC, aabot daw sa 300 na nagsumite ng aplikasyon para 303, sabi mo 300. Andito sa dokumento mga kababayan, 303. makalahok sa kaso. Lahat daw sila nakaranas Lahat sila mga bugok.
Nga, guni-guni na lang mga kababayan ang mga pinagsasabi siguro. Pasakit na resulta ng mga krimeng Sige, ibigay sa amin ng identity ng mga taong iyan. Kami ang mag-imbestiga kung talagang legit sila mga kababayan. 100% tayo, etong mga taong ito. Pinunduhan yan mga kababayan ng mga ngag-ngag. Grupo ng mga ngag-ngag at mga makakaliw, mga kalaban ng mga Duterte. Ay, wag na yan mga kababayan dahil maha-high blood tayo dito. So, ano masasabi niyo dito mga kababayan sa ating mga topic for today? Post your comments below.